management. Isa sa mga problema natin to, yung time management. We don't know how to manage our own time. Siyempre, we have different situations. Meron tayong iba't ibang pinagkakabalahan. We have our hobby, our work, our family. Meron pa tayo sa sarili natin. So, kailangan natin ayusin yung schedule natin and we have to set our priorities first. Ano ba yung mga una? And sometimes, marami tayong invitation and we have to learn how to say no kasi hindi lahat ng pagkataon mapagbibigyan natin sila or else tayo mismo magsasuffer. And when the body talks, we have to listen. Baka sobrang pagod na tayo, sobrang busy natin and kailangan natin maghinay-hinay po. And we're doing that not only for ourselves but also to our family. Just imagine kung nakahiga tayo at may sakit na tayo, ang unang pag-aalala sa atin yung family natin. Okay? So we have here our friends. I'm sure meron tayong matutunan sa kanila. And let's listen to them! Hi, good morning everyone. I'm Janet Pelayo. Sa akong biker enthusiast, ako ang presidente ng Talundong Bikers Club. Isa rin po akong Sergeant at Arms sa aming Homeowners Association. So ang topic natin ngayon ay time management. So ang time management, gaano nga ba ito kahalaga? Ito ang napakahalaga sa ating buhay para magampanan natin ang lahat ng ating tasks sa pang-araw-araw. So gaano ka-importante ang pag-set ng priorities? So itong pag-set ng priorities para magawa natin ang bawat task ng maayos at walang makalimutan o makaligtaan sa bawat araw. So setting priorities tulad ng pagja-jogging, kailan nga ba siya magandang gawin? Lalo na ngayon, halimbawa sa umaga, the best siyang gawin dahil maliwanag, tsaka may sunlight tayo na pwedeng magkaroon tayo ng vitamin D na hindi nakukuha sa kahit anong supplement or gamot. So ang vitamin D ay isang natural resources na nagmumula sa araw. Kaya the best gawin ng exercise sa umaga, kahit mag-jogging o mag-walking tayo dito sa Robinson, Las Piñas. So nakakapag-exercise na tayo, nakakakuha pa tayo ng vitamin D na natural resource na galing sa araw. At pagtapos nun, pwede nating magpagpatuloy ang susunod na task. Pwede tayong mamalengke or pag-uwi ng bahay, pwede muna tayong maglinis bago magpahinga. So, ganun kahalaga ang isang time management. So, setting priorities para maging maayos ang bawat task at maayos natin magawa lahat. Wala tayong makaligtaan ng task sa pang-araw-araw natin. Yun lang. Salamat! Good morning, I'm Ray Castillo. I'm a safety professional and I'm an environment advocate. Dito po tayo sa Robinsons every Saturday and Sunday para promote ang healthy lifestyle po like jogging and walking, biking and good animal handling po. Invite po natin lahat para sa programang ito o healthy lifestyle. Topic for today is time management. Ang experience ko po dyan, dati po hindi ko pa na-apply yung mahalagang principle na yan, pero the past months and the past years sa trabaho ko po ay nagpiprint ng calendar na i-jot down po doon ang mga priorities lalo na sa church, sa family, sa professional trainings and my other advocacies. At nakita ko po doon ang tagumpay ng pagpaplano. About pagpaplano according po sa ating maliit na training at saka useful training sa Perpetual Health as emergency medical technician. Ayon po kay Colonel Santos po na if you fail to plan, you plan to fail. Ibig sabihin po, di po tayo nagplano ng ating mga important activities ay magiging prone tayo sa failure. Pero kung nagplano po tayo in advance, majority ng ating activities, hobbies, and event will be successful. At yun lang po, again, you're welcome to attend our healthy lifestyle every Saturday and Sunday, 6 to 7 a.m. po. At maraming salamat po again. God bless. Hello, good morning. My name is Marley Basil. Tawag sa akin mga kaibigan ko, Mar. So, ganun lang ang tawag niyo sa akin. So, topic natin is about time management. So, time management, hindi ko rin naman yung masyadong nagiging problema kasi hindi rin naman ako masyadong busy na tao. Pero sa tingin ko, napakahalagang i-manage natin yung oras para mabigyan natin ng priority yung mga bagay-bagay sa atin.
Time management is parang pag-manage din ng sarili nating buhay, kung ano ba yung dapat nating unahin, ano yung dapat nating bigyan ng focus. Ako isa akong cycling enthusiast. Ang passion ko is cycling photography. And recently, meron akong ginagawang mga digital products like ebooks. Meron akong sinusulat na tungkol naman sa sa photography. Bilang cycling photography, naisip ko na bigyan ng focus yung nature para mas nagiging malapit tayo sa kalikasan, sa Diyos. And cycling naman para magkaroon tayo ng time na makisalamuha sa ibang tao, makakilala ng maraming tao. So, lifestyle between yung personal nating buhay, like trabaho. So, ganun lang ang mabibigay kong opinion na sa time management, kailangan talaga unahin kung ano yung mas importante. Then, the next, siguro nasa ano na lang yung mga sunod na lang natin kung ano yung mga bagay-bagay na nakapagbibigay ng saya sa atin. Napakaganda talaga na prioritize din natin yung ating healthy lifestyle. Katulad din siguro ng mga sinasabi ng iba na health is wealth. So, kahit na siguro magpaka-busy tayo para kumita ng pera, pero kung meron naman tayong mga karamdaman, siguro hindi rin magiging masaya ang ating buhay. So, time management between work and passion, balance lang, pero kailangan unahin pa rin natin yung mga bagay-bagay na mas nakakapagbigay ng importante sa ating buhay. So, yun lang siguro. Thank you.